Magandang tanghali sa inyo lahat mga ka-MUG at welcome sa panibago nating video reaction. Ito na nga. Ito si Miss Lovely, isang political vlogger din. Binanatan niya itong sila Topacio at Suntay doon sa kanilang mga kaelan, no? At grabe yung banat niya rito, guys. Panoorin natin. Buong Suntay, nakakasuka ka. Kita mo si Ann Curtis, ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yun. Basin mag-init, nagsamot ng imuha og daoban ta na. Type nyo nga sa comments kung ano yung mga nai-imagine yung gawin sa taong to nang marinig nyo yung mga sinabi niyang kababuyan. Congressman ka, halal na opisyal ka to represent the people, your constituents, tapos ganyan ka kababoy. Sorry, no offense to the pig. I respect animals but never, ever the likes of this thing. Nakaka-insulto para sa mga hayop ang ikumpara sila sa mga tulad neto. In fact, wala naman ako dun sa channel yan. Mas nakakaya pa sa hayop kaysa sa tao. Oo naman, kasi di ba? Ewan. Sinasabi ko lang, At first, sabi mo, nakita mo. Tapos ngayon, that you're facing the backlash, biglang bawi. Palusot ka ngayon. Bakakon kang dako. ano yung immoral dun sa sinabi ko? Seriously. The fact that you don't even know the problem of what you just said is the problem. Bugok kayo. Ang atong ginahisgutan diri dili man ang tungkol sa imagination being a crime. Hindi natin pinagtatalunan dito kung krimen ba ang imagination. May pa-context pa kayong nalalaman. Context sa imong kigul kagwanga ka. Context is congressman ka. Context is nasa formal na pagdinig ka representing your constituents. Context is respeto sa kapwa-tao, respeto sa kababaihan. Niagi ba akas bilahan sa imong inahanon niyo wa kay respeto sa mga babae? The moment na sinalita mo na yung imagination mong kalibugan mo na yan. That's no longer just your imagination. That becomes your speech. And speech, dapat accountable ka dyan sa mga pinagsasabi mo kasi elected official ka. And the fact na kailangan pa itong ipaliwanag sa'yo ay talaga namang nakakabobo. Bobo ka ba? Nai-imagine ko kasi na bobo ka talaga. Analogy. Alright. Analogy to explain na yung imagination ni Sarah na gusto niyang pugutan ng ulo ang presidente. Yung imagination na yon is not a crime. Eh di sana nagbigay ka ng analogy na equal naman doon sa sitwasyon ng dinedepensahan mo. Yung imagination ni Sarah, driven by galit. Yung imagination sa analogy mo, driven by lust, libog. Yung analogy mo, kalibugan mo. So ayoko rason-rason ni diha nga na analogy ni mo kay what jud na nakatabang. It only exposes your rotten mind. Gitna ng pamabatikos kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa kanyang biro tungkol sa rape, umamin ang kanyang anak na si Sarah na siya ay isang rape victim. Alam mo bang aminadong rape victim yang si Sara Duterte na pinagtatanggol mo tapos ingon ana ang imuhang analogy? Gago ka ba? Syempre hindi. Bastos ka lang talaga. Imagine, asawa mo pa ang nag-apologize dahil sa kabastusan mo. Tapos may mga tao pang katulad nito, Alvin Aragon, na ginagamit ang salita ng Diyos para mag-lecture sa kung paano dapat magdamit ang babae. Lecturing women on how to dress properly nang hindi pagnasahan. Again, kalibugan ng mga lalaki, babae na naman ang may kasalanan. May nakita kang babae, gusto mong dahasain, gusto mong halayin, gusto mong taklutin, harapan na, Hindi kasalanan yon. Yan yung kapatid, umanat pa. Kayong mga artista, ikaw, Jasmine, bakit ka nagpo-post ng mga bikini pictures mo sa social media, sa mga pahayagan? Hindi ba para ikaw ay pagnasahan? Para ikaw ay sumikat? Huwag mo sabihin art yun. Huwag mo sabihin i-endorse mo yung brand ng bikini. Yung resort.
BS yan. Hindi kami mga ungas dito para maniwala sa'yo. Anong di ungas? Ungas ka talaga. Lawyer ni nga nag-inuplok raman ng kagwangan eh. Hoy, Tupasyo. Eto, si Kitty Duterte. Nagpapakita din ng cleavage yan. Nagpo-post ng sexy pictures sa social media, revealing din kung manamit. I dare you, Tupasyo, to tell exactly the same thing to her face. O, wag na tayong lumayo. Ang ating vice presidente na si Sara Duterte, aminadong rape victim. Kasalanan niya rin ba? Dahil sa pananamit niya? Pananamit niya rin ba ang dapat sisihin? Time and time again, the burden is on women. Mga naka-school uniform, naka-PE uniform, pajama, balot mula ulo hanggang paa. Yung iba naka-hijab pa. Yung iba, babies, naka-diaper pa. Pinagnanasahan, pinagsamantalahan pa rin. Kayo itong malilibog pero nasa babae pa din ang burden, nasa babae pa rin ang blame. You do not tell girls or women how to dress properly. You teach yourselves restraint. You teach yourselves respect. Dahil kayo ang wala nun. Kung di ninyo makontrol ang inyong kahangol, ipaputol na, ipatali. Para impas. Sa usaping ito, we all trace back to the Duterte legacy. Duterte na ginagawang biro ang rape. Duterte na gusto mamusil o bisong sa mga babae. Duterte nga di kapugong sa iyang lagay o gihang tudlo nga nangulkog sa ilang katabang samtang tulog ni. Kaya Pilipinas, wag nang magtataka kung ang mga kabataan natin ay lalaki na biro na lang ang tingin sa rape. Wag nang magtataka kung ang kabataan natin ay lalaking bastos mag-isip, bastos ang bibig, at objects of desire na lang ang tingin sa kababaihan. Pilipinas, this is what we have become. Ang tanong, gusto ba natin magpatuloy ang ganitong kultura? Kung proud pa rin kayo sa bastos na Pilipinas at bastos na Pilipino, hala, Duterte pa more. So may 18 na OFW sa Dubai na gusto nang umuwi sa Pilipinas. Hindi naman lingid sa kaalaman natin na meron pang giyera ngayon dito sa Middle East. Ngayon, masyado kasi ini-issue ito ng mga DDS na sinasabi nila, parang pinapalabas nila na walang pakialam yung gobyerno, walang pakialam yung Pangulo. Yung di puta nga utok meron kayo. Unang-una, paano ba makauwi yung mga Pilipino kung wala silang masakyan na eroplano? Sige nga, nakasarado yung airspace ng bawat bansa dito sa Middle East. O, anong gusto nyong gawin ng Pangulo natin? Anong gusto nyong gawin ng Pilipinas? Alagyan nila lahat ng missile na lumilipad dyan sa Himpapawid para masundo itong mga OFW? Gagawin bang wakwak muna at aswang manananggal itong mga OFW para makauwi sa Pilipinas? Palanguyin sa dagat? O pasakayin sa walis? O paano? Paano pa uwiin kung walang masakyan na eroplano? Sige nga, mag-isip kayo. Puro kayo sisi, paninira sa gobyerno. Pati yung gera, ginagawa yung issue para masiraan yung gobyerno at ang Pangulo. Ay, nano kayo? Makakauwi naman ng mga Pilipino pag okay na yung sitwasyon dito sa Middle East. Pag open na yung airspace, pag may masakyan na eroplano, ang mga Pilipino na gustong umuwi, makakauwi yan. Hindi yan pipigilan ng gobyerno at ng Pangulo natin, mga tanga. Ngayon, yung magagawa lang muna ng ating gobyerno is mailipat itong mga kababayan natin na OFW sa mas ligtas na lugar. Yun lang sa muna yung magagawa ng Pangulo natin. O mga tangang DDS, bawasan yung kakanood nyo ng Avatar. Baka kasi nabubuhay pa rin kayo sa panahon ni Saido, yung mandirigmang pangkalawakan. Hilan nyo yan. Huwag kayong ganyan, huwag kayong puro issue, huwag nyong gamitin yung gera para siraan yung Pangulo at ang gobyerno. Ako yung nag-iisang At ikaw din ang nag-iisang Vice President na abnormal at hinayopak at walang kwenta sa history ng Pilipinas. At ikaw din ang nag-iisang Vice President na nagkaroon ng 125 million for 11 days. At ikaw din ang nag-iisang Vice President na nagkaroon ng mga sisters na tumanggap dyan sa Office of the Vice President. At ikaw din ang nag-iisang Vice President na walang ginawa ko at magawa ng kabastusan at kawalang hiyaan sa ibang bansa. At ikaw din ang nag-iisang Vice President
na nagkaroon ng maraming confidential funds na hindi kaya ipaliwanag ang kanyang pira sa Office of the Vice President. At ikaw din ang nag-iisang Vice President sa history ng Pilipinas na gustong papatay ang Presidente. At ikaw din ang Vice President na nag-iisa sa history ng Pilipinas na gumawa ng kabastusan at kasinungalingan. At gusto pang maging pabitatin na siya mismo ang gumawa ng kamalian sa kanyang sariling inayupak. At isa pa, ikaw din ang nag-iisang Vice President na abuang at abnormal at walang kwenta sa history ng Pilipinas. Tandaan mo kung ano ka, isang walang kwenta sa history ng bansa at nag-iisa ka sa history ng Pilipinas. Isipin mo to. Bago dumating ang mga Duterte sa buhay mo, hindi ba't malinaw naman sa'yo kung ano ang tama at mali? Di ba dati, alam mo namang mali ang pumatay ng tao. Alam mo din na mali ang mambastos ng babae. Mali ang bastusin ng Diyos. Mali ang lumabag sa batas. Mali ang magbanta ng kamatayan sa ibang tao. Mali ang kumampi sa dayuhan laban sa sariling bayan. Alam ko na dati obvious sa'yo yan. Pero ano ang nangyari nung dumating si Duterte sa buhay mo? Unti-unti mong ginajustify sa sarili mo na ang mali pwede maging tama. Biglang pwede nang pumatay ng tao, basta adik. Pwede nang mambastos ng babae, basta ang presidente ang gumawa at joke lang yon. Pwede nang tawaging stupid si God. Eto talaga, hindi ko alam paano nyo ginajustify sa sarili nyo. Pero ayun, tama na din sa'yo yan. Pwede nang labagin ng batas dahil hindi naman importante ang mga right to due process, right to privacy, right to travel, at iba pang mga right na yan. Pwede nang mag-death threat, basta kalaban ng pinagbabantaan. Pwede nang ipamigay ang teritoryo ng bansa kasi di naman natin kayang ipaglaban. Pero hindi dyan nagtatapos ang metamorphosis mo. Yung dating mga bagay na mali, ngayon kinahangaan mo na. Ang mga mali, nagiging virtue na para sa'yo. Ang pumapatay, matapang. Ang nambabastos ng babae, macho. Ang walang galang sa Diyos, honest. Ang lumalabag sa batas, madiskarte. Ang kumakampi sa dayuhan, praktikal. Look at yourself in the mirror. This is the person you have become. Simula nang dumating si Duterte sa buhay mo, tinapon mo na ang prinsipyo mo sa basurahan. Tama ba ako or mali?